Kayo sige takbo-takbo or labas-pasok. Okay, para di tayo ma-distract. Okay, bago tata, pakipasok sa ating whiteboard, Brad, please. Chapter 2, First Timothy chapter 2. Okay, let's read. Verse 1 to 12, verse number 12. Alright? Verses 1 until verse 12. Okay, may I read verse 1? Please read verse 2. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For peace and for all that are in authority, that we may make a quiet and peaceful life, all godliness and righteousness. For this is good and acceptable in the sight of our God, our Savior. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Verse number 7. Whereunto I am ordained a preacher, an apostle, I speak the truth in Christ and line up, a teacher of the Gentiles in faith and verity. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array. Let the woman learn in silence with all subjection. Amen. Let's pray. Lord, salamat this time once again for this great time, opportunity. We can, Lord, assemble, we can gather in your name for one purpose, for prayer and for fellowship in your word. Thank you, Lord, for leading us, guiding us, na makapunta, Panginoon, this time sa bahay-sambahan. Salamat po, despite sa aming mga daily routine, trabaho, pag-aaral ng mga estudyante, di namin nakaligtaan, Lord, na ang araw na ito ay mahalaga po. Sapagkat araw ito na magkaroon kami ng prayer meeting, and we believe prayer is essential in our Christian life. And here we are tonight. We pray that you would prepare our hearts, our minds, help us to be attentive and receptive sa mga teachings po ninyo, Panginoon. And let it be that the Holy Spirit would teach us and enlighten our mind this evening. Thank you for your precious word na aming mabasa today na mag-instruct po sa amin. Help us na maging submissive sa inyong mga turo sa amin, Panginoon. And this we pray and ask in Christ's name. Amen and amen. Alright. Okay, so this evening ay proceed na po tayo sa ating topic, okay? Chapter 1, ating pong nakita yung ano po ni Apostle Paul. Alright? Pag-claim na siya po, okay? Chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. So the commandment also will be translated by the will of God. And last week, okay, verse number 15, this is the highlight ng chapter 1. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Okay, that means, okay, Paul's message
is authentic. That is not his own message. In fact, in 1 Corinthians, let's go to 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians, please, for a quick, okay, moment. Let's go to 1 Corinthians chapter 2. According to 1 Corinthians chapter 2, all right, beginning verse 1, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech, take note, speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching, take note this word, this is important, was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Alright? Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Okay, so Paul here emphasizes that his message is not with excellency or speech or wisdom because he is mighty or he is good in speech. But he said, but according to the wisdom of God. Okay, his preaching, verse 4, he said, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Kasi nung unang panahon, yung mga preaching ng mga preachers nung una, mga ga-claim din ng mga teachers, ginagamit nila kasi yung mga Greek, magaling sila magsalita ba? Mga eloquent preachers sila. Pero si Paul, counter ni Paul, sabi niya, ibang akin. Ang aking sinasabi sa inyo, ang salita na aking ginagamit para sa inyo, ang aking preaching, ay hindi mga enticing words, yung para ma-convince kayo. But sabi niya dito, of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kasi may mga tao talaga nung una, yung playing of words, magaling sila magsalita. Magaling sila makakumbinsi ng mga tao sapagkat magaling na silang magsalita. Pero si Paul sabi niya, hindi ko yan. Ang aking ginagamit na salita ay hindi yung enticing words, but purely from the Word of God. Amen? So yun dapat, no? Sabi ng chapter 2, ang preaching ni Paul hindi yung itching ears. Ano yung preaching, mga words na preaching ears? Wala nang rebuke, wala nang correction, wala nang preaching about sin. Ang tawag doon, itching ears, yung parang ginaano ka na lang. So sabi ni Paul, no, hindi pwede yung mga itching ears. I need to speak to you in truth. No? Sabi niya. Alright? So dito natin makita yung ano ni Paul. Very sincere siya sa kanyang preaching. Okay? For what purpose? Verse 5, that your faith, okay, ano yung purpose? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So, si Paul, ayaw niyang ma-impress ang tao kasi magaling siyang magsalita. Sabi, no, that is not my intention. Okay? Ang aking is magkaroon kayo ng knowledge about the truth. Okay? So, yun dapat ang maintindihan natin. Kaya, dapat ang pulpit natin, hindi po ito entertainment bad. No? Ito po ay place of rebuke, strengthening, and edification. Okay? Tandaan po natin, ang pulpit is a holy ground po yan. Okay? Hindi po natin pwedeng magsige tayo tawanan dito. Dapat seryoso ang business ito. Serious place ito. Holy ground ito. Okay? It should be the place of edification and encouragement and rebuke. Every time stand ang pulpit or whoever na sa pulpit. And that is biblical. Okay? Let's go to chapter 2. Alright. Chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Okay, verse 1. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So number 1,
Yun. First thing we learn is that prayer alright? First thing dapat ma-learn natin as Christians is that prayer, it is what? A universal duty. Amen? Pag sinabing universal, lahat, walang pinipili, walang exemption, walang exempted. Kapag ka tayo kay Kristiyano, automatic po tayo mayroong obligasyon. And that is, number 1, prayer. Look at verse 1. Sabi ng verse 1, sabi niya, okay? Sabi ng verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made. Take note this word. Alright? Anong sabi niya? For all men. Take note this word, all men. Sino yung ira niya? Kings. Sino pang dimension niya? Okay? Kings and for all that are in authority. Take note, for all that are in authority. So, na-mention po yan. Kings and all authority. Mga authorities. Yung nag-hold po ng mga responsibilities. Okay, sa time ni Apostle Paul, may mga emperor sila, may mga governors din sila. Okay, may mga herod sila. Okay, may mga authorities sila, may mga designation sila, may mga level sila. Kaya sabi ni Paul, sa time na meron na pong government, amen? Kaya dapat i-address natin, regardless kung wicked ba yan. Dabor pa nga tayo mag-pray kay wicked eh. Oh? Whether wicked or ano siya, righteous, ipag-pray natin. Kasi sabi niya, all men. That means, ang unsaved, i-pray. Ang mga saved, i-pray. Ang mga healthy, i-pray. Ang mga unhealthy, i-pray. At yung mga loved ones, i-pray. Lahat. Walang dapat hindi i-pray. Kasi lahat sila dapat ipag-pray natin. May concern tayo. Amen? Universal duty natin yan. Take note the word, all men. Kahit unsaved pa yan, damuga tayong mag-pray sa mga unsaved. Okay? Ang content ng ating prayer. Ang prayer ni Paul, na lahat ng mga tao. Ay bakit? Look at verse number 2. Verse 2. For what purpose? Bakit kailangan natin ng supplications? Kailangan natin ng mga prayers? Kailangan natin ng intercessions? For kings and for all that are in authority. Okay, that we may live a quiet and peaceable life. So, ang purpose, para magkaroon tayo mga kapatid, ng mga intercession, bakit kailangan yan, is that para magkaroon tayo ng quiet and peaceable life. Okay, amen? Sapagkat naniniwala tayo na malaki ang makontribute sa prayer. Diba kahit gaano man yan ka-wicked yung tao na yan or kakurap yung official na yan, pero pag marami tayong mga Christian mag-pray, maybe ang Panginoon mag-intervene. Baka may circumstances na gamitin si Lord na matauhan siya, na ma-change ang mind niya. Kahit gaano siya ka-wicked na leader ng isang bansa, isang barangay, isang syudad, isang province. Kaya sabi ni Paul, pray for all men. Those are an authority. Okay? Isama natin sa prayer para magkaroon ng ang resulta peaceable. Okay? Peaceable life and godliness. Quiet and peaceable life in godliness and honesty. Ano pang sabi niya, verse 3? For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. So, girecommend. Girecommend ng Diyos. Okay? At giutusan ni Apostle Paul si Timothy. Kasi si Timothy ang kapastor dito sa Ephesus. So Timothy, bigyan mo ng instruction ang mga members mo na ipag-pray ang inyong mga leader dyan. Okay? Ang inyong kings, i-pray ninyo. Ang inyong mga authorities at in leader, okay? I-pray ninyo. Alright?
So, diyan natin makita yung various kind of people, no? Dapat nating i-pray, mga kapatid. Alright. Anong sabi ng Proverbs? Okay? I-exalt the Lord when the righteous, mag-lead sa nation. Okay? Righteousness exalted a nation. No? Pag righteous ang mag-prevail, mga kapatid. So, prayer should be offered, okay, to all classes. To all classes, for all men. Pastor, ministry, members. Okay? Kasama po yun, mga kapatid. That is our duty. Dapat nating ipag-pray. Okay? Ang bawat isa. Alright, what else? Okay. Another thing, yun. Not only that, but also, prayer should be accompanied with thanksgiving. Look at verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, take note, prayers, intercessions, and fourth, and giving of thanks be made for all men. So, hindi pala pwede kompleto ang prayer natin kung walang thanksgiving. Hello? Hindi matawag na prayer kung walang thanksgiving. Because always accompanied, dapat di mawala, dapat hindi na separate ang thanksgiving sa prayer. Thanksgiving, sabi ni Paul, hindi lang intercession. Yung intercession means nag-pray ka in behalf sa ibang tao. Ang tawag doon intercession. Pinag-pray mo siya in behalf ba? That is intercessory prayer. Lord, ang aking kapatid nagkasakit, pagalingin niyo po siya. Mari ba? That is intercessory prayer. Ang tawag doon. Ano pa? Sabi niya dito, prayers, intercessions, and giving of thanks. Huwag tayo dapat makalimot na in every time mag-pray tayo, meron talagang thanksgiving. Okay? In fact, dapat mauna ang thanksgiving bago ang paghingi. Amen? Oo. Meron nga tayong acronym eh. Diba? Acts means adoration. Magpasalamat ka, i-praise mo siya. I-glorify mo siya. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your greatness. Thank you for what you have done in my life. Thank you, gisave mo ako. That is adoration. I-praise mo siya of who he was, o who he is. Kung sino siya sa buhay mo. Ang tawag doon, adoration. Pag-atapos ng adoration, sing. That's the time maghingi ka ng tawad. I-confess mo yung kasalanan mo. Ano yung pagkakamali mo? Ano yung mga sablay natin sa buhay? Confession. And then, thanksgiving. Pagpasalamat. Salamatan mo ang Panginoon sa mga bagay ginawa niya sa buhay mo. And then last, ito na yun. Supplication. Last ng paghingi. Hindi ka nauna dito. Wala ka pa nag-adoration, nag-una ka na pangayo. Ito, pattern lang ito. Amen? Kaya dapat sa ating prayer, tandaan natin, magpasalamat tayo. Ang Diyos sa ating buhay. Anong ginawa ni Lord sa buhay natin? Pinakahuli, supplication. Kaya di mawala o thanksgiving. Amen? Pasalamatan mo siya, Lord. Salamat po. Okay? Thanksgiving. Should accompanied with thanksgiving. Prayer is prayer is cold and meaningless unless it is interfused with thankful spirit. Gratitude prompts prayer, and the answers God is continually giving finds new themes for supplication. Alright? So, part yan mga kapatid sa ating sa buhay natin na dapat tayo maging grateful, no? Or thankful. Ano pa? Verse number 2. Verse number 2.
for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Another thing is should be offered in order to secure progress in Christian life. Ang prayer para mag-secure. Progress in life that we may lead, sabi ng verse 2, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Alright? Dito natin makita is the reason for praying for kings and magistrates, that they may use their power in the maintenance of peace and good order and in defending the interests of true governance, that while restraining the violence of wicked man, they may not recklessly plunge the nation into war. The Christian has a reverence for law, and the maintenance of law and order is helpful to growth and progress in religion. Para magkaroon ng proper governance, guidance, or leading ang mga kings, mga kapatid. So, kailangan. Okay? So, diyan natin na makita. Okay. What else? Na ating makita dito sa lesson natin. Okay? Look at verse number 4. Okay, let's go to number 4. Verse number 4, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Alright. So, anong makita natin? Not only, mga kapatid, but another thing ating makita is the universality of redemption. The universality of redemption. Ang verse 4 sabi niya, who will have all men to be saved. Ano daw ang will ng Panginoon? Ano ang kanyang desire? Ano ang intention ni Lord? At ang plano ni Lord? That all men, amen, might what? Be saved. Wala ni kahit isa na ayaw ng Diyos na hindi ma-save. Alright? Alam niyo po ano ang hinder sa tao na hindi ma-save? Amen. Ano ang hinder sa tao? Unbelief. Amen? Unbelief, yung hindi pagtiwala. Kasi ang require ni Lord is faith. Mag-take effect, actually, gisettle the Lord ang ating kasalanan doon sa cross. Pero mag-take effect lang niya kung maniwala tayo sa finished work ni Christ. Pero ang gahinder, unbelief. Even sa time ni Jesus Christ, nakakita sila, naka-witness sila, namatay si Kristo, gi-crucify si Kristo. Nasettle na sila. Pero God, mismo kasama na ni Kristo sa cross, yun pa ang nag-ano sa Kanya, nag-question sa Kanya, kung totoo ka ang Diyos, iligtas mo sarili mo, iligtas mo kami. Yung will factor. So mga kapatid, maliwanag po, who will have all men to be saved. Ayaw ng Diyos as much as possible na may isang tao, isang kaluluwa na mapuntang impyerno. Amen? Lahat. Kalooban ng Diyos, lahat ma-save. Lahat ma-save. Oh? The provisions for the salvation of the race are the outcome of divine will. But while He wills the salvation all, He also wills that salvation should be obtained by coming to the knowledge of the truth. Kailan mag-take effect ang redemption? Okay? Sabi niya, the knowledge of the truth.
Ang kalooban ng Lord na sana ang tao ay ma-reach niya yung knowledge of the truth. Makita niya yung truth. Alright? Kasi pag walang knowledge of the truth, yun ang tao. Hindi talaga maligtas. Kasi blind ang tao. Spiritually blind ang tao. So kailangan ng enlightenment, kailangan ng work of the Holy Spirit para ma-enlighten siya. Para makita niya yung truth. Amen? Si Satan, nung sabi niya, he blinded the minds. Oh. Sabi ni Apostle Paul. Kaya mga kapatid, kailangan. Alright? Ano pa ating makita? Okay. Let's go to verse number 8. Ano pa siya? Verse 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Alright. Not only that, but also another thing, prayer reverential. Look at verse 8. I will therefore that men pray everywhere. Take note the word men. Generic po yung pagkasabi ni Paul. Hindi po ibig sabihin mga lalaki lang ito. But instead, he refers all people. Tinawag niyang men. All people. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Okay? So, nung early Christians, ang mga tao, ang kanila, every time mag-pray po sila, ay gaano po sila ng kamay? Gaganon ba? Lift up ng gataas ng kamay, ang kanilang open palm ba? Gaganon. Okay, that means recognition nila. Recognition sa Panginoon. Kaya yung mga Pentecostal until now, practice pa rin nila yung holy hands. Lifting hands ang tawag. Pagtaas ng kamay. Okay, that means pagkilala, pag-recognize, pag-acknowledge na may Diyos sa taas. Amen? That speaks about reverence. Yung paggalang, pagrespeto. So sabi si Paul, na dapat yung sa time nila Apostle Paul, i-encourage siya dito. Okay? I will therefore that men pray everywhere. Hindi lang exclusively sa church o sa sanctuary. But sabi niya, everywhere. Lifting up holy hands. That means, mga kapatid, ano dapat? Okay? That means ang ating sarili, ating puso, before tayo mag-pray, isituit po natin. Okay? But before that, sabi pa niya, ano dapat ang ating prayer? Not only that reverential, but also, okay, look at verse 8 also. Therefore, that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Ano next? Prayer should be offered with makita pa rin nyo? Ano dapat, God? Not only prayer should be reverential, but also prayer should be offered with suitable spirit. Anong klaseng spirit? Without, take note the word, without
Dalawang bagay. Nakuha nyo? Ano dapat ang kailangan pag mag-pray? Mga kapatid, dapat wala ito kung mag-pray without wrath and doubting. Hello, amen? Without wrath and doubting. Kung meron ito, every time mag-pray tayo, merong wrath, merong doubting, kapatid, nagsasayang tayo ng oras. Kasi definitely, hindi tatanggapin at pakikinggan ni Lord ang ating prayer. Kasi ang qualification, ang criteria niya, when we pray, without wrath and doubting. So kung ga-pray ka, tapos may doubt ka, ay wala. Kasi ang require ng prayer, when you pray, it should be, when you pray, it should be with faith. Amen? It should be with faith. Okay? Kaya check natin ang ating prayer. Bakit hindi natin na-achieve? Baka may mga doubts pa tayo. Kasi ang qualification, sabi dito, mga kapatid, lifting up holy hands without wrath and doubting. Without wrath and doubting. Okay? O, tandaan natin yan. Okay. Like I said, dagdagan ko lang yan, yung ating message last week. Okay, let's go. So, that is, kasama pa rin yan sa public prayer. Sa public prayer. Okay, two things last week. Ating na-discuss, the public responsibility of the church. Okay? Okay, next is presentable women. Presentable women. Okay, starting verse number 9. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel. With what? Shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. So ano ang presentable women? Sabi ng Bible, modest. Modest. So ano ang modest? Modest means decent. Hello, amen? Ano pa? Pag sinabing modest, another niya na synonym is moderate. Chaste. Oh. Inoffensive. Hindi offensive, but inoffensive. At ang pinakamadali is G-rated. Kung sa pelikula pa, anong tawag doon? Parental G? Ano ba naman? Parental G ba? O, kasi meron niyang mga level ng mga shows o movie. Ginagate yan, ginarate. O, rated PG. O, pag sinabing rated 18, di pwede. Diba? So, pag sinabing G-rated, modest po yan. Hindi offensive.
Hello, amen, mga babae? Hallelujah, how? Ha? Decent. Pag sinabing modest, decent. Hindi indecent. Moderate. Chaste. Inoffensive and, of course, G-rated. So, dapat tandaan natin yan. Dapat ang isang babae, dapat ganon. Anong sabi dito? Verse number 9. Instead na, ano dapat ang kanyang character? Sabi niya, adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold, pearls, or costly array. Alright? So, ito yung character. Na-mention ko na ito last week. So, dapat ang apparel, ang real apparel ng babae, hindi yung outward. Instead, ang real apparel is yung shamefacedness and sobriety. Ano po yan? Well-balanced life, well-balanced mind. Yung karakter niya, ang totoong apparel is yung karakter ng babae. Dawi siya kumilos, dawi siya magsalita. Yan ang totoong modest. Kasi pwede kang maging modest outwardly, pero immodest ka naman sa loob. Ibig sabihin, rude ka, sarcastic ka, madali ka maka-offend, hindi ka careful, tactless ka, na naka-offend ka na pala sa iba. Possible, modest ka, outwardly, mahaba yung damit mo, decent ang damit mo, pero sa karakter naman. Kaya dapat balance. Amen? Yung sa loob, dapat yung shamefacedness and sobriety, yung mind mo, yun ang totoong adorn themselves, yun yung totoong jewels, yun yung totoong accessories ng tao. Yung kung sino ikaw. Kung sino tayo. Okay? Pwede ka man maging, like I said, modest tingnan. Okay? Kasi sabi ng verse number 10, sabi niya, but which becometh women, professing godliness with good works. So dapat nag-profess ng godliness. Meron siyang ga-possess siya, not only ga-profess, but dapat ga-possess. Hindi lang professing godliness. Talagang merong possessing godliness, na totoong godliness. Kasi pag nandun yung godliness, mag-follow na lang yung modesty. Amen? Kaya mahirap ka maging modest kung walang godliness sa loob. Doon dapat sa loob. No? With good works. With good works. Right? Diyan natin makita. So, importante po yung modesty. Paano tayo maging presentable women? Dapat modest. Modest. So, yung idea na lang dyan, mga babae. Diyan na tayo kukuha ng decent, moderate, chaste, kung anong klaseng pananamit. So, as Christians, meron tayong dress code. Amen? Di naman kailangan na hanggang importante kapatid na ito ba ay presentable? Ang damit ko ba presentable? Hindi ba nakaka-offend ang damit ko pag sinuot ko ito? Tandaan natin, ang lalaki dali ma-disturb dahil sa eyesight, dahil sa nakikita niya. Amen? Hindi maka-cause ba? Maka-offend ng ibang tao magkasala. Kaya dapat baliwanag, no? Dapat naintindihan natin mga babae. At ang modesty, like I said, hindi lang yan dapat sa simbahan. Hindi lang dapat yan during Sunday. Hindi dapat during Wednesday lang o Sunday afternoon. Ang modesty is lifestyle. Amen? Kasi hindi po yan uniform na isusuot mo lang pag Sunday, hubarin mo naman pagka Monday. Hindi po. Nasaan ka man? Anong oras? Saan lugar? Dapat ang modesty tuloy-tuloy.
Yes, mga kapatid, kakalungkot, may mga Christian, mga members na modest lang tingnan pag Sunday. Pero pag ibang araw, ibang lugar, di mo na ma-identify kung Christian ba o hindi. Kasi wala nang modesty. Kung anong suot sa mga unbelievers sa labas, suot din nila. Isa ang totoong modesty doon. Di ba niloloko mo lang ang Panginoon at sarili mo? Bakit ibang araw, di ka ba nakikita ng Panginoon? Di ba alam ni Lord ang sinusuot mo pag ibang araw? Amen? Members? Like I said, kung opisina yan, trabaho yan, company uniform, wala tayong magagawa. Dapat mag-follow tayo, dapat mag-comply tayo. Kasi policy po yan, amen? Pero ibang usapan na yan kung kahit wala ka na sa opisina, gisuot-suot mo, ibang araw, gisuot mo, gusto mo na. Like pantalon, gapantalon ka pa, ibang araw. Hindi naman wala namang opisina. That's another story. Klaruhin natin ito. Amen? Nasa Bible. Modest apparel. Modest apparel. Don't you know mga Christians, that is testimony. Amen? Na makita ng paligid, bakit ito sila? Wala lagi ito sila ga-short. Wala lagi ito sila suot ng pantalon. By the grace of God, yung paligid namin dyan sa Osita. Makita talaga nila na never kami. Never ang mga babae. Sila Ruby, sila never yung ga-short. Sila Hana, sila Mambik. Maglabas yan, magbili sa tindahan, talaga nakapalda yan. Anumang araw, anumang oras, gabi, araw man yan. Kasi may mga tao nagtumitingin. Tapos magtatanong sila, anong religion nila yan? Bakit wala sila short? Anong bang religion nila yan? Bakit lagi sila nakapalda? Lahat na oras. O diba? Testimony yan. Iba siguro religion ito. Ano kaya simbahan ito sila? Bakit di ko nakita na pantalon ng babae nila dyan? Bakit lagi nakapalda yung mga babae dyan sa inatirhan nila pastor? Testimony yan sa paligid. Simple lang yan mga kapatid, pero nag-advertise ka na iba tayo. Di ka man nagsulwiling sa kanila, pero dahil sa nakikita nila, nagkaroon sila ng curiosity. Nag-glorify pa ang Panginoon. Kaya importante mga kapatid, dapat nating tandaan. Okay? So si Paul, ating makita po dito, gi-encourage niya si Timothy na dapat magkaroon ng, maybe may mga members siya doon, maybe may mga members siya na medyo mayayaman, tapos kapag ka nagsuot ng damit, parang feeling talaga niya mayaman, agaw pansin, kaya gi-rebuke siya o gisulatan siya ni Paul na sabihan mo yung mga members mo na huwag yung masyadong costly array, huwag yung mga braided hair, iwasan nila yung braided hair. Kay hindi na highlight ang Panginoong Diyos, sila na yung na-highlight. Instead, sabi ni Paul, verse number 10, but which becometh women professing godliness with good works. And then, ano pang sabi niya? Verse number 18, let the woman learn in silence with all subjection. So, ito naman, okay? Ang instruction ni Apostle Paul, let the woman learn in silence with all subjection. So, instruction sa mga babae na dapat ang mga babae should be in subjection, total subjection. Bakit? Verse number 12, the answer, verse number 12, sabi niya, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Okay. So, una, mga kapatid, yung word subjection. Subjection. Bakit subject ang babae? Dapat subject siya ng lalaki o sa headship ng lalaki. Bakit kailangan mag-subject ang babae, ang mga women? Okay? First reason, sabi niya, alright, verse number 13,
Okay. First, during creation. Ano daw sa creation? Verse 13, for Adam was first formed, then what? Eve. Alright. So, based sa creation, una gi-create ang lalaki kaysa babae. So, ginamit di po na illustration ang Genesis account. Reason 1 kung bakit subject ang babae, mag-submit siya sa lalaki, magpasakop siya sa lalaki, sapagkat sa order po, sa sequence po ng creation, ang lalaki giuna, sunod ang babae. Okay? So maliwanag. I hope settled tayo dyan. Amen? I hope walang isip dito, ay hindi, babae na una, pastor. Si iba, pastor. I hope hindi, walang settled tayo na sa creation, si Adam na una, pangalawa si Eve. Pangalawa, sa deception. Look at verse number 15 or 14. 14. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. So dito naman, sino daw ang unang gideceive? Ang babae, bago ang lalaki. Hindi ang lalaki ang na-deceive. Lately na lang yung gi-entice siya. Pero una, na-deceive ang babae ng serpent kaysa lalaki. So, ginamit ni Paul pa rin na illustration. Okay? Ang old account, and Adam was not deceived, hindi na na-deceive si Adam, but the woman being deceived was in the transgression. And that is why, in verse number 12, sabi ni Paul, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Okay? Now, itong word na teach, ito in the area, ano ang sphere nito? Ano ang sphere? Ito mga kapatid, is in the sphere of church gathering. Okay? Church gathering. Ang di-prohibit dito is church gathering. Na hindi pwede ang babae magturo in the presence ng may mga lalaki. Kasi ang tawag doon, usurpation. Pwede lang makaturo ang babae, tumayo ang babae sa kapwa babae. Hello, klaro? Baka mag-question, si Mambig lagi pastor, nagaturo. Ito ang context dito na andyan ang mga lalaki na pwede, able magturo, pero babae ang nagtayo. That is usurpation. Kaya giprohibit ni Apostle Paul na ang babae, instead, sabi niya, learn in silence over the authority of the man. Okay? Like I said, in the sphere, mga kapatid, diyan sa church, nakasamang mga babae. O kasama rather mga lalaki. Kung merong able yan, dapat ang able men, yun ang magtayo. At sabi niya dito, okay? But in silence. In silence. That's why dito natin gikuha yung idea na hindi pwede may pastura tayo. Amen? Kasi that is considered usurpation. Okay? Maliwanag po, chapter number 1, okay? Chapter 3, rather, makita natin dyan, ano ang qualification ng pastor? Okay? Ano ba ang isang pastor? Dyan, chapter number 3, madaanan natin dyan later on. But dito, sabi ng Bible, let the woman learn in silence with all subjection. So doon po sa church ni Timothy, maybe may mga babae na gustong mag-leader din, gustong magtayo doon sa pulpit, maybe gustong mag-preach. Kaya nung nalaman ni Paul, nagkaroon ng knowledge si Paul, sinulatan niya si Timothy. Address kay Timothy, sabi niya, Timothy, tandaan mo, i-remind mo, i-caution mo yung mga members mo na hindi po pwede, hindi po gi-allow ng Panginoong Diyos ang isang babae na mag-usurp sa authority over the man.
Hello? Ang context dito is yung teaching. Yung pag-teach at pag-preach ng Word of God. Okay? Hindi naman tayo masyadong dogmatic na hindi na pwede mag-song offering kay babae. Ang context dito yung teaching and preaching. Hello, amen? Ang limitation niya. Kaya wala din tayo ga-practice dito, babae, na mag-opening prayer o mag-closing prayer. Okay lang yan kung puro babae. Pero kung merong lalaki, dapat lalaki talaga. Kaya tayo dito ating practice, wala ding babae na usher. Lalaki dapat. Lahat ng mga officers, dapat lalaki. Oh. Sa leader natin, dapat lalaki. Sunday school teacher, dapat lalaki. Sa mga lalaki. Amen? Mahirap naman mag-song leader tayo babae. Baka ngayon, song leader, baka sunod, Sunday school teacher, babae na. Di ba? Sa Alliance, pwede yan. Sa Southern Baptist, pwede yan. Lalo na sa mga Pentecostal circle. Mga Bird of Life, Forest Square, mga born again. Oh. Ang daming pastora. Na even the word pastora, wala sa Bible. Pastors ang nasa Bible. Amen? Gidiscourage sa Bible na ang lalaki o babae magtayo, magturo, mag-preach inside the church. Oh. 1 Corinthians chapter 14. Ito, gisigundahan ito ni the Apostle Paul. Verse 34. Verse 34. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Verse 34. Let your women keep silence in the churches. Plural, ginamit niya. For what? It is not permitted unto them to speak. But they are what? Commanded to be under obedience, as also saith the law. 35. And if they will learn anything, take note. And if they will learn anything, let them ask their, kano na sila magtanong? Husbands. At home, saan? At home. For it is a shame for women to speak in the church. So, klaro? Amen? Na hindi gi-allow, even sa time ni Paul doon sa mga Corinthians, na ang mga babae ay magsalita sa loob ng simbahan. So again, ang context dito, hindi naman nasisarili na hindi naman salita. Pagpasok hanggang paglabas, hindi na pwedeng magsalita. Huh? Ang context pa rin dito is pagtuturo. Amen? Mahirap, tanungin mo, Pastor, bawal kasi mahirap, no? Ganon. Hindi po ganon. Hindi naman masyadong ganon. Again, ang context dito yung pagturo, pagtayo sa loob ng simbahan. No? Na position dapat ng isang lalaki. At sabi pa nga ng Bible, kung may natutunan sila, during sa duration ng pagsimba, bawal sila magtanong sa loob ng simbahan. Saan sila dapat magtanong? Sa kanilang bahay na. Hindi pwede sa daan, kundi sa bahay na sila magtanong. Kanino sila magtanong? Hindi pwede kani-kanino na, kundi sa kanilang sariling mga asawa. Sa asawa pa. Yun ang sabi ng Bible, no? Okay, if they have learned anything, sabi niya, mga kapatid, dapat magtanong sila sa bahay at sa kanilang own husbands. Pero ngayon, ang kikiyos ng mga kapatid, chaotic na masyado ang simba. Oh. Kasi wala nang order. Punta ka ng Pentecostal, ako, 1 year ako nag-attend ng Pentecostal kasi ate ko, si Ate Bibing, ang husband niya, Four Square Gospel, 4 kantos. Ang pangalan nila, Four Square Gospel. Oh. Attend ako, during first year high school ako, 1 year. Katagal magtayo. Tawag nila praise and worship.
Pinero, mga 30 minutes, puro jolly, puro sunod-sunod, alive, alive. Tapos, basta mga singing nila, masyadong, tapos may drum pa yan, may tamborin pa, meron pa yung electric guitar, may cymbal pa yan, may drum set talaga yan sila. Tapos pag ano man, melody na, melo na naman. Ado naman sila, mag-iyak-iyak naman. Tapos maya-maya, mag-speak in tongues na. Tagal yan. Talagang manginit yung, yung sa praise and worship plus, meron naman silang mas mataas pa yung praise and worship nila kaysa preaching. Tapos ang iingay. Tapos meron pa yan silang healing. Pag nag-speak in tongues, after that, meron ng healing. Forward yung may mga may sakit. Paba ng paso sa pulpit. Tapos doon na. Nagkalatumba na. Amat-amat na tumba. Yung natumba daw, marami daw yung kasalanan. Kasalanan na yun. Doon, matumba din. Ganun. Slaying of the Spirit. Ano kaya yung Spirit yun? Ito, alabayan nila Charlie, nila Lilibeth. Tanungin mo yan sila dyan. Kaya galing din sila dyan, may background sila. Diba? Wala sila gagamit ng hymnal. Walang hymnal sa kanila. Actually, Baptist lang talaga. Even gani Baptist circle ngayon, Bible Baptist na sirat fundamental ang gagamit ng hymnal. Kasi ang Southern Baptist, wala na ang halos hymnal. Ang hymnal, minsan na lang, optional na lang. Di na masyado. Talagang may mga choruses na rin sila na ginagamit. Alliance, ganon din. Wala na rin masyadong hymnal na ginagamit. Ang iingay. Maingay, hindi mo, yung nasabi ang sumbong ni Jinsel, Pastor, talagang hindi ako nakatis, hindi ako nagbalik doon. Doon sila sa Tarlac. Kasi sobrang ingay. Hindi ko maintindihan ano yung mensahe ng kanta nila, kaya nasasapawan na ng electric guitar, nasapawan na ng drums, kung ano na yung, kasi more on, Ano ang na-stir up? Ang flesh, hindi ang soul. Dapat ang soul, it will stir the soul. Soul stirring dapat, hindi flesh stirring. Kaya, sila, more on emotion. Hello, amen? Pero tayo dapat, hindi tayo emotional. Wala tayo gabi sa emosyon. Kaya emotion, hindi yan sa Panginoon. Based tayo sa conviction ng Holy Spirit. Hello, amen? Alright? So sabi dito, sa ating binasa, right? If they will learn anything, mga kapatid, they should ask their husbands at home. So maliwanag po. So meron pong order dito si Apostle Paul, no? Meron po siyang instruction. Alright? Patungkol. Because that is considered, mga kapatid, usurpation. Nor to usurp authority over the man. Okay? Over the man. So, merong restriction na ibigay ang Panginoon Diyos. Hindi pwede. Dahil isang babae, ang posisyon, ang trabaho ng lalaki is kanyang i-usurp. Alright? So, this is very clear. No, na pattern na ibigay ni Apostle Paul na dapat natin i-observe. Okay? So, di natin pwedeng i-alter, di natin pwedeng i-change, mga kapatid. Okay? Kung ano ang instruction ng Panginoong Diyos. Verse number 40. Anong sabi ni Paul? Chapter 34 pa rin kanina. Verse 40. Anong sabi niya? Let all things be done what? Decently and in order. So yun yung dapat, no? Ano nang gagawin natin? Okay? Gagawin natin. Dapat it should be done in order. Decently and in order. Ayaw, kasi sapagkat ang Diyos hindi siya God of confusion. Gusto ng Diyos na lahat in order. Amen? Merong system na dapat nating i-follow. Alright. Okay. Now, let's go to chapter 3. Okay? So, like I said kanina, verse 1 Timothy. 1 Timothy. Okay, may time pa tayo konti.
Alright, the prerequisite. Ano ang prerequisite? Sorry. Alright. The prerequisite for church officers. Alright. Qualification of pastors. Ano ang qualification? So, dapat, okay, ma-meet ang qualification. Verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. By the way, tatlo po ang title, dapat. Bishop, pastor, and elder. Yung tatlo is interchangeably. Pwede matawag yan. Either sa tatlo, bishop, elder, isa lang yan, and pastor. Pero gi-prefer natin as Baptist people, igamit natin ang word pastor kasi may bad connotation kasi pag bishop. Bishop kasi automatic Catholic o mga Protestant o mga tawag dyan o ibang mga ano. So may ano. So pag bishop kasi parang may hierarchy. Pero biblical po yan, ang bishop or pastor. Okay? So gamit natin, ang common natin is gamit is word pastor. But pwede rin bishop. Ang bishop kasi sa Catholic, mas taas sa pari. Okay? Pari, bishop, tapos archbishop. Anong sunod sa archbishop? Cardinal. May mga sequence, may order. O sa atin, pastor lang. O sabi ng verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So, ang office of the bishop, sabi ni Paul, it is the office, or he desireth a good work. So, whoever na mag-assume sa office of the bishop, that is considered a good work. Then, verse 2, a bishop or a pastor, then must be what? Blameless. Hindi yung blameless, walang kasalanan. Kasi di pwede yan. Okay? But, less to blame. Balik tanong lang ba? Less to blame or yan. Good testimony. Okay? Good testimony. A bishop then must be blameless. Take note. Pangalawa, na requirement, the husband of one wife. Pangalawa, married. Hello, amen? Dapat ang pastor married. Hindi ka pa makonsider full-fledged pastor kung di married. Kaya ito si Pastor Asir, ginapost ko. Okay lang ka pa mag-asawa. May prospect na? Wala, pastor, kay pigado pa. Ikaw gina mo pigado. Pag di ka mag-asawa, impeach ta ka diha ba? Pulihan ta ka diha. Kaya di pwede. Biblical, no? May qualification ng pastor. Hindi pwede na mag-forever ka kasultiro. May mga churches na ayaw talaga isin out pag walang asawa, which is I agree.
Pero wala na tayong magawa kay Pastor Aswin kasi bago ko nakilala, nag-start na siya doon. Kasi i-consider natin, i-adapt natin. Oh. I-adapt natin ang work. Kasi wala siyang sinding. Nag-start lang, walang sinding church. Kaya inayos natin. Pero before pa man, gisabihan ko na, dapat mag-asawa ka na. Biblical po yan. Requirement yan sa pagiging pastor. At maraming disadvantage pag wala kang asawa. Marami din temptation. Punta last Monday, gisabihan ko naman. Sabi ko, mahirap yan. Husband of one wife. Amen? Ilang wife? Oh, kabati ka mo mga lalaki, kasi may mga pastor din ha? Hindi dua. Hindi tatlo. One. One wife. Amen? Yung tinawag ba, wife for life. Amen? Pwede ka lang ba mag-asawa uli kung wala na. Gikuha na nila ang wife mo. Pero hanggat andyan at married kayo, hindi pwede. Oh? Actually, merong debate yan. Kung pwede ba magpastor ang isang pastor na divorce? Pwede ba magpastor ang remarried? Nag-separate, legal separation, tapos magpastor? Ano, pwede pa ba siya? O maraming debate yan, maraming argue, maraming mga idea. And for me, ang divorce, magpastor para ang alanganin. That is my view. Kasi pag sinabi mong divorce, buhay pa yun eh. Tapos nag-asawa ka uli kasi sa ibang bansa, like America, legal ang divorce. Oh, nakipag-divorce si pastor, tapos nag-asawa ulit. Diba? So parang mahirap. Mahirap ka mag-counsel. Tapos ikaw na pastor, divorce ka, counselan mo tong membro mo nga magpa-divorce. E paano yun? Amen? Oh, di mahirap. Alright? Married. So, klaro, isa sa requirement sa isang pastor, dapat married. No? Married. Dapat may asawa. No? May asawa. Hindi asawa-sawa. Asawa agad. No? Ano pa? Okay? And then, ano pa? Vigilant. Husband of one wife, vigilant. Sober. Oh. Sound mind. Pag sinabing sound mind, mentally fit ba? Able siya mag-decide, able siya mag-guide, competent siya. Kasi mahirap po ang pastor unstable. O, diba, ang mind niya, pawala-wala ang memory. Mahirap yun. No? Mentally unfit. So, dapat vigilant and sober. Sober means opposite sa lasing. Ang taong lasing, ano? Diba, ang mind niya parang, unstable, diba? Hindi siya makapag-decide kaagad. Kasi unstable ang kanyang mind. Yan ang opposite sa lasing na tao. Sober mind. Intact ang isip niya. Ang kanyang decision makings. Alright? So, yan mga kapatid. Ang dapat natin maintindihan. Okay? Sound mind. Ano pa? Vigilant. Vigilant. No. Dapat alert. Alert dapat ang isang pastor. Ano pa? Diyan pa tayo? Given to hospitality. Dapat ang pastor, hindi na hospital. Amen? Hindi na hospital si pastor. Hospitable ang pastor. Marunong
Hindi suplado? Hello? Hospitable. May mga pastor nga, may mga conference, minsan makita mo rin ang mga ugali ng mga pastor. Isa kayo sa mga room dyan, tulog kayo, kain kayo, makita mo rin iba't ibang ugali ng mga pastor. Di mo rin masabi na kisyo pastor pala, okay na. May mga pastor din okay sa pulpit, pero sa actual, ibang ugali. I-discriminate ka. Yung kanilang puntahan, alang abigoho nila, yun ang kalibel nila. Pero pag mga nubo-nubo, mga di kilala, mga ultimo, ay sorry. Diyan ka lang sa tabi-tabi. Hindi accommodating. Dapat ang pastor, kilala mo man o hindi, ngalan nga pastor, dapat i-accommodate mo. Amen? Hospitable. And then what? Given to, hospitality and up to teach. Up means able, capable. Dapat kabalo mag-articulate, kabalo magturo. Kahit basic man lang. Hello, amen? Hindi pwede. Kaya gani ang pastor by training. Pastor, nung unang mga disciple, wala mag-Bible school. Nung unang panahon. Kasi personal sila gitrain ng ating Panginoon. Pero sa modern time natin ngayon, di na pwede yan. Kasi ibang panahon natin, ang dami nating dapat i-troubleshoot. At ang ministry, mahirap ito. Kaya pag walang training, mahirap gani sa may training. Ano pang walang training? Hello, amen? Dami dapat i-learn. Although hindi lahat matutunan mo sa Bible school, pero at least meron kang idea. Like yung subject, financing, how to handle finances. Pag pastor ka, di ka marunong. Bayin ng finances na, way record, way tago-tago, way na pangayo sang resibo. O ngayon, may nagbigay ng malaki, tapos wala ka resibo. Paano kayo nagbaliktad ang utong? Nagtanong sa iyo, pastor, saan napunta? Pwede ko bang ma-audit? Pwede ko bang ma-itemize mo, pastor, saan napunta yung 20,000? At maraming pastor na wala sa ministry dahil sa finances. Money matters. Kaya nga kayo mga members, tapos may inutusan kayo ni pastor, na maliyong si pastor, tapos pera ng simbahan, huwag kayong ma-offend kung hingian kayo ng resibo, either ni pastor o ni Mambik. Kasi church finances yan, church pera yan ng simbahan. At gina-account natin yan, gina-record natin yan. Wala man tayo ga-isip na may mga someday, pero at least gina-anticipate natin ba? Kasi pwedeng gamitin yan ni Satan. Pag di tayo careful. Hello? Kaya ginatago natin, resibo ng tricycle. Ano man yung ipabili? Ginahingi natin yan. Una, protection natin. Protection ni pastor. Pangalawa, para alam natin saan napunta ang pera. Ikaw mismo, be. Diba? Meron kang pera, tapos hindi mo na-account. Saan ko galing nabili? Ano ganitong ibili ko? O kung may resibo ka, pwede mo ma-compute. Ito pala, may pizza. Di doon pala ako sa Hello, Iben? Protection yan, importante yan. Like I said, pwede yan gamitin ni Satan, masira ang pastor. Pag hindi malinis ang recording at hindi ang pastor practice ng recording, mga kapatid, I tell you, pwede yan gamitin ni Satan, mga kapatid. Lalo na pag may mga member nga immature pa, mamangkot, pastor rin, kung akong ko Andre daw. And by the grace of God, mga kapatid, since 2004, tayo nagpastor, merong resibo yan. Yung iba, nandun pa. 2006, 2007, 2000 nandun na. Kung siguro sa kuho namin, isang sako na. Maraming time pa. Namin, gi-record namin yan.
Gipa-record ko kay Rachel. This year lang. Ano yung giano ni Rachel? Ano yung Ma'am Vic? 2016 pa? 2019? Na mga sobre? Oh, giano natin, gipa-record natin. Kasi gusto natin maging transparent. And ayaw ko mag-doubt kayo ba? Saan napunta ang pera, ang offering. And pati itong ating, dito mga kapatid, naka-record lahat yan. Kung gusto kayong magtanong, may record tayo. Ang inyong first fruit, may record tayo sa office. Tanongin niyo yung record yan, gina-record natin. Magkanong amount, ginahulog niyo every Sunday. Lahat na nakasobre, first fruit, gina-record natin na. Lahat na mission, naka-record po yan. Kasi mga kapatid, kasama po yan sa accountability ng pastor. Amen? Importante po yan. Okay? Magpatuloy natin ito next week sa ating pong pag-series study. Let's pray. Father God in heaven, thank you for this evening. Thank you, dear Lord, sa instruction